Dito tayo, mga kababayan, sa sunod. Ito na. Kung naalala ninyo, mga kababayan, si Marcoleta. Si Marcoleta, kinasuhan ng ombudsman ng plunder dahil tumanggap ito ng 75 million sa iba't ibang personalidad. Ang sabi ng ombudsman, hindi daw ito normal. Kasi nga, wala namang tanga na magbigay ng 20 million, 25 million, 30 million sa isang politiko na walang kapalit. Na which is, mga kababayan, inamin din naman ni Marcoleta na ang sabi daw ng mga nag-donate sa kanya, wag mo nang ilagay yung pangalan namin. Tanawin mo na lang to na utang na loob sa amin. So, ibig sabihin, mga kababayan, tama nga ang desisyon ng ombudsman na hindi basta-bastang magbigay ang mga personalidad na to nung walang kapalit. So, tanawin nyo na lang na utang na loob to sa amin. So, ibig sabihin, kapag sumabit sila, si Marcoleta ang magligtas sa kanila. Wow, severe na pala si Marcoleta ngayon. Ngayon, mga kababayan, ang nangyari, di ba, inabsuelto si Marcoleta ng COMELEC. Ang sabi, wala daw nilabag si Marcoleta sa SOSE. Walang nilabag sa SOSE. Pero ngayon, mga kababayan, nilaglag si Marcoleta ng COMELEC. Nilaglag ng COMELEC. Ito na, mga kababayan. Mga kababayan, ito mga kababayan, si Marcoleta nilaglag ng COMELEC. Butya. Ito. Pakinggan natin. ABS-CBN News to hindi ko na ipakita. Kasi copyright tayo Alibaba.com, world-leading yan mo, mga kababayan. Handang makipagtulungan ang Commission on Elections sa Ombudsman kaugnay ng inirekomenda nitong pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban kay Senador Rodante Marcoleta. Patay. Inireklamo sa Ombudsman ang Senador dahil sa pagtanggap umano niya ng 75 million pesos noong 2025 bago pa ang campaign period. Noong Marso, naabsuelto ng COMELEC sa election offenses si Marcoleta. Pero iniutos ang paghahain ng reklamo laban sa sinasabing 3 campaign donors niya, kabilang na si dating Congressman Mike Defensor. Patay. Ayon kay Chairman Erwin Garcia, hindi pa naiisip ng COMELEC na muling buhayin ang kaso at wala rin naman anyang motion for reconsideration na natanggap ang COMELEC. Pero Patay na, ito na. Inabsuelto ka sa COMELEC, pero kinasuhan si Defensor. Ngayon, mga kababayan, ang COMELEC handang makipagtulungan sa ombudsman. Putang ina, wala. Kulang yata offer Kulang yata. Dapat nilakihan. Nilaglag yung COMELEC. Noon, niligtas ka ng COMELEC. Ngayon, ilaglag ng COMELEC, mga kababayan. COMELEC handang makipagtulungan sa ombudsman. Tang inang yan. Continue. niyak ni Garcia na handa silang tumulong sa Ombudsman Patay. kahit na na-dismiss na ng COMELEC. Tiniyak ni Garcia, handa nilang tulungan ang ombudsman o handa silang tumulong sa ombudsman. Potang ina, Marcoleta, ano na? Ilaglag ka ng COMELEC. Kulang ata. Malaki yata ang bidding Building pala. Mga kababayan, malaki yata Kulang yun. Nilakihan mo kasi. Wala na. Ang investigasyon kay Marcoleta. Samantala, sinabi naman ni Defensor na wala pa siyang natatanggap na kopya ng order mula sa Ombudsman. Absuelto man sa COMELEC, tila hindi nakaligtas sa pagsusuri ng Office of the Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta. Patay. Illegal daw kasi siyang tumanggap ng pera ng kumandidato bilang senador. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Nahaharap sa plunder at 3 counts ng indirect bribery si Senator Rodante Marcoleta. Kaugnayan ng umano'y 75 million peso donations para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Nakasaad sa complaint affidavit ng Field Investigation Bureau ng Office of the Deputy Ombudsman for Luzon na isinampa ang mga reklamo noong May 18 laban kay Marcoleta at 3 donors. Kabilang sa mga pinangalanan sa reklamo, sina former Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray.
Ayon sa mga investigador, noong January 2025 o bago pa man ang opisyal na campaign period, nagbigay umano ang tatlo ng milyong-milyong donasyon para sa senatorial bid ni Marcoleta. Dahil umaabot sa 75 million pesos ang pinagsama-samang halaga ng mga donasyon, sinasabi sa reklamo na lumampas ito sa 50 million peso threshold para sa kasong plunder. Patay. Sinabi rin sa complaint na maaari ring managot si Marcoleta sa indirect bribery dahil tinanggap daw nito ang mga regalo o donasyon bilang isang public official. Patay. Ayon pa sa reklamo, hindi daw dapat i-normalize ang pagtanggap ng ganito kalalaking amount ng pera. Tinutukan din sa reklamo ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Patay. Hindi raw nakasaad sa entry SALN ni Marcoleta sa Senado ang natanggap na 75 million donations. Patay. Nakalagay lang sa kanyang SALN na may 39.6 million siyang naipon mula 1992 hanggang June 30, 2025. Kita nyo yan? Hindi inilagay sa SALN itong 75 million. Tapos doon sa SOSI sa Comelec, hindi rin nilagay na donation, ang nilagay niya sariling pera, o di ba? Dito siya nabubutasan eh. Madaldal kasi, pa-interview pa eh para, di ba? Biruin niyo mga kababayan, sa SALN niya hindi nilagay ang 75 million. Pero sa SOSI niya, ang sabi, sarili daw niyang pera, walang nag-donate. Oh, edi ngayon nasilip ng ombudsman. Pinag-initan kasi ni Marcoleta si Boying eh. Sabi kasi ni Marcoleta, kagalang-galang na Ombudsman Boying Remulla, napakalaki ng confidential fund mo na 6 billion. Saan ito gagamitin itong 6 billion na to? Question niya ang 6 billion confidential fund ni Boying. Ayan, ginamit na ang 6 billion confidential fund para mag-imbestiga dyan sa'yo. Sa kanyang December 2025 SALN, 16.7 million naman ang idineklara niyang cash at savings. Isa rin sa mga tinukoy sa reklamo ang kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na isinumite sa Comelec dahil nakasaad dito na wala raw itong natanggap na cash o in-kind contributions. Ayan na. Wala pang opisyal na pahayag ang senador tungkol sa hinaing ombudsman complaint. Pero Nako. nauna nang depensa ni Marcoleta na hindi election contributions ang mga natanggap niyang pondo, kundi personal donations dahil nangyari raw ito bago pa ang campaign period. Iginiit din niyang hindi magkapareho ang saklaw ng SOSE at SALN, kaya hindi raw dapat direktang ikumpara ang dalawang dokumento. Handa ang Comelec na makipag-ugnayan sa ombudsman kaugnay ng Patay. kaso. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, Nilaglag na. kahit dismiss na ang naunang investigasyon ng poll body sa kaso ng senador. Nako. Binigyan na ng ombudsman ng 15 araw si Marcoleta ang Patay. tatlong respondents para magsumite ng kanilang counter affidavit. Nako. Unang ibinalita ng BNC ang tila questionableng 112 million peso campaign spending ni Marcoleta Patay. noong May 2025 midterm elections na Nako. doble sa kanyang reported wealth na 51.9 million base sa Patay. kanyang 2025 SALN. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. Ayan na nga, mga kababayan. Patay ka diya. Naloko na, mga kababayan. Yung Comelec mukhang inabsuelto si Marcoleta tapos ngayon binuhay ulit. See their updates, join the conversation. Bakit yung and Comelec create new opportunities. pinaglag si Marcoleta? Get the up-to-date. Siniguro ng Commission on Elections o COMELEC na makikipagtulungan sila sa Office of the Ombudsman kaugnay sa isa pang plunder at indirect bribery laban kay Senador Rodante Marcoleta. Patay! Nag-ugat ang reklamo sa 75 million pesos na donasyon kay Marcoleta noong nakaraang taon na hindi mo na idineklara ng senador sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Ano kayang masasabi dito ng mga kapatirang Iglesia ni Cristo, no, yung pagsisinungaling ni Marcoleta? Ito, lantaran ito, sampal sa pagmumukha itong pagsisinungaling na to. Ang nilagay sa Comelec, pera niya. Ang nilagay sa SALN, yun lang. Pero meron palang 75 million. Alam nyo, alam ko ang INC, di ba ayaw ninyo ng sinungaling? Ano kayang reaksyon ng mga taga-INC dito? Pagsisinungaling to, literal. Di ba ayaw ninyo yung magsisinungaling at hindi magsabi ng totoo kasi labag yan sa utos ng Ama? Tanong ko lang, hindi pa ba ito lantaran na pagsisinungaling ang ginawa ni Marcoleta? Ang sabi, walang nag-donate, walang nagbigay. Pera niya.
Ending, inamin ni Mike Defensor, 3 pala silang nag-donate. Eh di ba kasinungalingan yun? Ano ba yun? Gusto nyo ba verbal? O gusto nyo yung harap-harapang pagsisinungaling? Ganun ba? Dapat ang INC lagyan nyo ng lagyan nyo ng label. Ganito kasi Kent, ayaw namin sa ganyang pagsisinungaling. Ibang term. So ano bang gusto ninyo? Yung harap-harapan na, Marcoleta, alam namin, ang buhok mo totoo. Sasabihin ni Marcoleta, yes, totoo yan. Tapos biglang humangin. Lumipad. So, tsaka ninyo sabihin, itiwalag ka, bakit? Sinungaling ka. Baka ganun ang gusto ng INC. No, baka ganun yung gusto nila, yung nakita nila harap-harapan nagsisinungaling. Ayaw nila yung sa kwento lang. Yan. Baka ganun nga naman. Yeah? Pero pagkakaalam ko mga kababayan, ayaw ng INC yung nagmumura, magsisinungaling, magnanakaw. Di ba ayaw nila yung ganun? Di ba? Yun ang pagkakaalam ko kasi ako naging iglesia ni Cristo din ako Tiniwalag ako kasi bakit nagsisinungaling ako. Anong sabi? Minura ko kasi yung customer namin sa tindahan nung nagtrabaho ako sa kantin. Sinabi ko doon sa nanay nung nagpasok sa akin bilang INC, bawal yan, galit na galit sa akin, bawal yung nagmumura, bawal, ayaw namin ng ganyan. Kinarjak ako. Anuhan na sana ako tawag doon yung parang, ang tawag doon yung parang bautismuhan, ano ba yun? Mga kababayan, bautismuhan ba ang tawag doon? Muntik na akong ganun Tapos alam nyo ba yung every Friday, binalik-balikan ako, pag hindi ako nakasamba, pupunta-puntahan ka sa bahay. Totoo yan. Pupuntahan ka sa bahay. Pag hindi ka hindi ka sisipot. No? Hindi man po pwede kasi may trabaho ako Alam man unahin ko yung pagsasamba-samba ko tapos hindi ako magtatrabaho, patay ako. Tanggal ako sa trabaho. Yun ang isa sa rason hindi na ako nagpatuloy. No, mga kababayan. At hindi na rin ako kinakausap noong nag-convince na pumasok bilang iglesia. Kasi nga minura ko yung customer namin. Nakita niya kasi mismo. Na minura ko. Ayaw daw nila ng ganun. Dinoktrinahan, malapit na akong doktrinahan nun. Kasi nga, meron na akong ganun yung balik-baliktarin mo pag pumasok ka sa sambahan. Babaliktarin mo yung tapos dito ka sa kabila, dito yung lalaki, dito yung babae. Alam ko lahat yan, nakasamba na ako ilang beses, may himnaryo yan, di ba? Yung himnaryo na yun yung kanta, pagkatapos kumanta, iiyak. Nung una nga, natawa pa ako, ba't siya umiyak? Yun lang. Ganun po yun, mga kababayan. Kaya, ano kayang reaksyon ng mga kapatirang Iglesia ni Cristo dito sa mga ganitong kakaharaping kaso ni Marcoleta, no? Kasi alam ko, bawal kasi sa mga kapatid nating Iglesia, yung mga ganyan, yung may mga katiwalian ka, yung may mga sangkot ka sa kaso, parang natiwalag ka kapag ganyan May mga issue ka. So, yun lang mga kababayan. Nilaglag na ng Comelec si Marcoleta. Sabi nung una ng Comelec, absuelto siya, pero ngayon ang Comelec ay handang makipagtulungan sa ombudsman. Di ba? So, yun po yun, mga kababayan. Ako, alam ko, bawal sa iglesia yung ganyan Di ba? So, yun lang mga kababayan, no? Yung ating reaksyon na, Ma'am Arlene Pabular, hello po. So, yun lang, mga kababayan. Di ko lang sure kung ano kayang kahinatnan nitong kaso ni Marcoleta. Ito ba'y matanggal siya pagka-senador o ito ba'y makulong siya? No, kasi yung Comelec, inabsuelto siya pero ang Comelec handang makipagtulungan. Pero mga kababayan, ito nga ang problem ngayon. Kasi inabsuelto si Marcoleta ng Comelec, pero kinasuhan naman sila Mike Defensor. Nako, patay ka dyan. So, yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.